Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie. At ito ang ating kwento. Aray! Ang sakit-sakit ng bibig ko! Aling Mildred! Tulong naman po! Oh, Soledad, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko nga po alam, sir eh. Bigla na lang pong nangati ang bibig ko. Baka nagka-infection na po ako. Ha? Paano naman mangyayari yun? Hindi ka ba nagtutoothbrush? Ay naku, sir. Nagtutoothbrush po ako Oh, ano nga nangyayari? Bakit iyak ka ng iyak dyan? Kasi nung una makati lang po. Tapos ngayon namagana at masakit ng bibig ko. Ano ba kasi ang kinain mo? Aling Mildred, ano ba yung kinain natin? Bungang kahoy lang naman ang kinain natin, Soledad. Abay, bakit ka ba ngawa ng ngawa dyan? Hindi mo naman pwedeng ibintang sa kinain natin ang pangati ng bibig mo. Dahil wala namang nangyayari sa akin. Di wala akong nararamdamang kakaiba sa bibig ko. Pero dito lang po kasi nagsimula yun eh. Sa bungang kahoy. Aray! Tama na yan. Siguro, dadalhin na lang kita sa klinik para makapagpa-check up tayo. Teka lang, iho. Baka naman pwede ko munang tignan ang bibig ni Soledad bago mo siya dalhin sa doktor. Sige ho, Aling Mildred. Sakali man na may mapansin kayo, tawagin nyo lang ako ha? Oo, sige iho. Ako na ang bahala. Huminga ako ng malalim ng talikuran na ako ni Rafi. Sa loob ng halos 20 taon, nananatili ako sa kanila, kabisado ko ng ugali ng aking amo. Alam kong nag-aalala siya para kay Soledad, pero kung tutuusin, wala naman siyang dapat ikabahala eh. Hindi malala ang sitwasyon ni Soledad. Minsan, kailangan niya lang maranasan ng ganito para magtanda. Nginitian ko si Soledad bago ako nagsalita. Masakit bang talaga, ha, iha? Sobra po, Aling Mildred. Tsaka, magrereklamo ba ako ng ganito kung hindi masakit? Kung ganon, wala ka pa rin bang naiisip na dahilan kung bakit yan sumasakit? Baka naman nabati ka lang o nanuno ka sa punso. Ano naman kung kinalaman nun? Kumain lang naman tayo okay? Tapos nagkaganito ng bibig ko. Oh. Aba, malay natin. Baka naman kasi may ginawa ka kaya sumakit ang bibig mo. Halimbawa, nasobrahan ka sa kachichismis. Kung yun lang po ang ginawa ko, hindi mamamaga ang bibig ko, no? Wisit na buhay to, oo. Bakit ba parang pinarurusahan ako? Hindi ka kasi marunong makiramdam sa mga tao sa paligid mo, iha. Kagaya niyan, iniisip mo na dahil lang yan sa bungang kahoy na kinain natin. Pero bago yun, may nagawan ka ba ng kasalanan na hindi mo namamalayan? Wala ka bang nakaaway o nakasagutan sa labas? Bakit ho, Aling Mildred? Ano po bang ibig niyong sabihin? Nagtatanong lang naman ako, iha. Alam mo kasi, kung minsan, may mga taong hindi nagugustuhan ang pinapakawalang salita ng mga kausap nilang galit. Kaya ang nangyayari, na isusumpa sila ng hindi sinasadya. Ano? Totoo ba yan, Aling Mildred? Si Mayumi lang naman ang nakaaway ko Posible kayang… wag ka munang pakasisiguro ha. Hindi pa natin alam kung si Mayumi lang ba talaga ang nakasagutan mo. Mapaglarong wika ko sa kanya sabay ngisi. Kahit kailan, hindi niya malaman na may kinalaman ako sa nangyayari sa kanya. Sinadya ko siyang isailalim sa isang sumpa nang sa gayon malaman niya ang mga pagkakamali niya. At hindi ko kailanman sasabihin sa kanya yon na hindi normal ang pagkakasakit niya. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking isasalaysay, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Mapagpalang araw po, Miss Winnie. Ako po si Mildred. 63 years old na po ako sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 58 anyos ako, taong 2021. Matagal na akong naninilbihan sa pamilya ni Rafi at ng asawa niya. Bale bago ko pa man maging amo si Rafi, naging kasambahay muna ako ng mga magulang niya. Kaso lang, nag-migrate na sa Amerika ang mga nauna kong amo. Bukod sa naiwang bahay, ay kasama na ako sa ipinamana nila sa kanilang anak. Hayaan niyo po, Aling Mildred. Walang magbabago sa patakaran niyo kahit wala na si na Mami rito.
Kayo pa rin po ang bahala sa bahay at sa pagluluto. Magdadagdag na lang ako ng makakatuwang nyo sa gawaing bahay. Ay nako, walang problema, iho. Kabisado ko na rin naman ang lahat ng sulok ng bahay, kaya hindi ako mahihirapan. Mabuti naman po kung ganun. Alam nyo naman na madalas kaming umalis na mag-asawa sa bahay. Tama ka, iho. Mahalaga pa rin ang trabaho. Pero wag mong kalilimutan na maituturing ding kayamanan ang may malusog na pangangatawan. Kayo po talaga, oo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, iho. Paano po, Aling Mildred? Aakyat na lang po muna ako sa taas ha. Kayo na po ang bahala rito. Oo, sige, iho. Tatawagin ko na lang kayo kapag nakahain ng hapunan. Salamat po. Mayaman po ang pamilya ni Rafi, Miss Winnie. Isa sila sa mga may magandang negosyo sa aming lugar. Ang kanyang asawa naman ay isang doktora, may malaki rin na sweldo sa private hospital kung saan siya naglilingkod. Wala silang anak kaya naman halos wala rin sila sa bahay kapag abala sa trabaho. Ayos lang din yun sa akin. Magagawa ko kasi ng maayos ang trabaho ko nang walang nagiging problema. Pero hindi ko akalaing magbabago po yun. Nang kausapin ulit ako ni Rafi isang umaga kasamang isang bagong tanggap na kasambahay. Aling Mildred, siya po si Soledad, ang bago niyong makakasama rito. Kumusta po kayo, Aling Mildred? Ako nga po pala si Soledad, ang bago niyong makakasama rito sa bahay. Ikinagagalak din kitang makilala, iha. Sana magtagal ka rin dito kina Rafi kagaya ko. Simple lang naman ang mga trabaho rito. Basta wag lang pasaway at tatamad-tamad, ha? Tama si Aling Mildred, Soledad. Makinig ka sa mga ituturo niya ha, at marami kang matututunan. Naku, wala pong problema yan, sir. Masunurin po ako, masipag at madiskarte. At higit sa lahat, magaling po ako magluto. Okay, basta kung ano nalalaman mo, i-share mo na lang kay Aling Mildred at sisiguraduhin ko sa'yo na mas mahasa ka palalo. O paano? Aling Mildred, maiwan ko na kayo ha? Oo, sige, iho. Ako na ang bahala kay Soledad. Ililibot ko na rin siya sa buong bahay. Maraming salamat po. Tinalikuran na kami ni Rafi pagkatapos. Tumikim ako para simulan na ang pagpapaliwanag kay Soledad sa magiging trabaho niya. Oh, halika na, Soledad. Dito muna tayo sa labas magsisimula. Naku, excited na po ako sa bagong trabaho, Aling Mildred. Ano ba ang trabaho mo dati? Kasambahay rin po, pero sa kabilang subdivision po ako. Kaso lang, hindi ko nakasundo ang amo ko kaya sinubukan kong maghanap ng ibang mapapasukan. Ay, oo nga pala, Aling Mildred. Yung yaya sa kabilang bahay ang nagrekomenda sa akin dito kay Sir Rafi. Kilala ko ang isang kasambahay dyan si Antonia ho. Kilala ko si Antonia. Tsaka matagal na rin siyang nagtatrabaho dyan sa amo niya. Masipag at mabait. Siya po ang nagsabi sa akin na naghahanap ng kasambahay ang amo natin. Kaya heto, hindi ko na pinakawalan pa. Sayang din naman kasi. Maglilinis lang ako at magsisilbi sa amo. Tapos may maayos na benefits pa. Oo, kaya magpakabait ka ha. Kasi may nauna nang nakapasok sa'yo rito. Hindi naman nagtagal. Kung hindi magnanakaw, gamit naman ang gamit ng cellphone. Nako, puro pasaway. Ay naku, Aling Mildred, wala kayong dapat na ikabahala. Kahit po lahat ng trabaho nyo dito kaya kong gawin. Tinitigan ko si Soledad pagkatapos niyang sabihin yon. Nakangiti pa rin siya at tila ba hindi man lang pinansin ang mga pinakawalan niyang salita. Siguro baliwala lang sa kanya yon. Pero iba kasi ko, Miss Winnie. Iba sa akin ang dating ng pagkakasabi niya. Para bang hindi niya direktang sinabi na kaya niya akong palitan. Hindi mo na kailangan sabihin yan sa akin, Soledad. Ipakita mo ang mga kaya mong gawin. Opo, Aling Mildred. Gagawin ko po. Mabuti naman at nagkakasundo tayo. Halika na. Ituturo ko pa sa'yo ang ilan sa mga gagawin mo. Sige po, Aling Mildred. Halina po kayo. Wika pa niya at hinila na ako papunta sa iba pang sulok ng bahay. Napansin kong mabilis pong matuto si Soledad, Miss Winnie. Masipag at maayos siyang magtrabaho. Pati ang kape ng amo namin, kuha niya kagad ang eksaktong timpla. Ayun nga lang, may isang ugali siya na hindi ko po nagustuhan. Yun ay ang pagiging tsismosa. Tuwing may bakanting oras kami sa umaga,
Madalas ko pong makita si Soledad na nangangapit bahay. Kakwentuhan niya sina Antonia at ang kasama nitong kasambahay na si Mayumi. Minsan, pinakinggan ko ang usapan nila. Ay, totoo yun, Antonia. Nakita ko talaga ang dati kong amo. May kinakatagbong lalaki sa gate ng bahay nila tuwing hating gabi. Sigurado ka ba? Baka naman chismis lang yan. Ay nako, kahit mga kapwa ko kasambahay doon, alam na alam ang galawan ni ma'am. Nakikipag lips to lips, tapos kabit niya yata yun eh. Ay sus Ginoo, ang lalaswa naman pala nila. Nako Soledad, hindi na ako magtataka kung bakit tinanggal ka ng amo mo sa trabaho. Aba, eskandalo yung pinagkakalat mo eh. Eskandalo nga? Paano? May pagkamahilig kasi ang amo kong babae sa mga lalaki na mas bata pa sa kanya. Grabe ka naman. Paano kung napagkamalan mo lang sila? Napagkamalan? Ay naku Antonia, malinaw kong narinig ang kwento no? At saka hindi lang naman ako ang nakakaalam nun, pati ang driver nila may alam din. Diyos ko, Day, ano ba talaga? Nakita o narinig? Ambot sa imong babaeta ka? Walay klaro ng imong chismis, oy! Oy Mayumi, walang malabo sa sinabi ko no? Tsaka nabuking ni Sir si Ma'am, kaya naman naghiwalay sila ng mahigit 1 linggo. Pero hindi pa rin tama na ikinukwento mo sa ibang buhay ng dati mong amo ha? Kung sa'yo nangyari yun, sigurado ko mahihiya ka na ng sobra. Aba, nagkakwento lang naman ako no? Hindi ko naman kasalanan kung totoo ang mga nalalaman ko no? Hay nako, mag-isip ka na nga lang ng ibang topic, wag yung usapang amo. Kayo naman, parang takot na takot. Hindi naman nila malalaman na ako ang nagsabi. Napailing na lang ako habang pinakikinggan sila mula sa aming bakuran. Doon ko unang napansin na tila hindi marunong magtago ng sekreto si Soledad Miss Winnie. Kapag may nalaman siya, para bang hindi siya mapakali hanggat hindi niya na ibabahagi sa iba. Para matigil na ang tsismisan ng tatlo, nagpa siya na akong lumabas para tawagin si Soledad. Soledad, aba, ano ginagawa mo dyan sa oras ng trabaho? Bawal kang tumambay sa bakuran ng iba. Ay, Aling Mildred, kayo po pala. Huwag kayong mag-alala. Nagkumustahan lang naman po kami ni Antonia. Magkaibigan po kami ng babaeng to eh. Maayong buntad ng Mildred. Hay nako, imbes na nagchichismisan kayo riyan, mas mabuti pa kung magpahinga na lang kayo. Panigurado magiging abala na naman tayo mamaya pagdating ng mga amo natin. Ay, si Aling Mildred talaga oo. Sige na, Soledad, pasok na. Nariyan na po. Palibasa, hindi kasi makasabay sa amin dahil lola na. Anong binubulong-bulong mo dyan ha? Ay naku, wala po Aling Mildred. Ang sabi ko nga po, halina kayo. Pasok na po tayo. Sambit niya at siya pa ang nagsara ng gate para sa akin. 1 linggo pa ang lumipas, lalo ko pang nakilala ang tunay niyang ugali, Miss Winnie. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman, narinig kong muli siya na nakikipagkwentuhan kina Antonia at Mayumi. Hoy, alam niyo ba, madalas umuwi ng madaling araw si Sir Rafi. Talaga? Ano naman ngayon? Sa pagkakaalam ko, lagi namang busy ang amo niyo eh. Hindi eh, iba ang kutob ko. Baka may iba siyang babae. Naku, naalala ko na naman ang dati kong amo. Hoy, wag kang ganyan ha. Wala kang ebidensya. Napakapasmado talaga ng bibig mong babae ka. Aba, kutob ko lang naman yun ano? Halos mabitiwan ko ang hawak kong pandilig habang nakikinig. Kutob lang? Ibig sabihin, wala naman pala siyang alam. Pero nagagawa pa rin niyang magpakalat ng kwento tungkol sa sarili naming amo. Kasi kung akong tatanungin, mabait at ulirang asawa si Rafi, maalaga at maalalahanin. Sa katunayan, napakaswerte na ng asawa niya dahil suportado ni Rafi ang lahat ng hilig ng amo naming babae. Naningkit ang mga mata ko at hindi na ako nakapagpigil. Kaagad akong lumapit sa kanila. Soledad! Ay, Aling Mildred! Kanina pa po ba kayo dyan? Oo, kanina pa. Ano ba itong mga narinig ko, ha? Wala naman po, Aling Mildred. Nagkukwentuhan lang po kami. Magkaibang pagkukwento at paninirang puri. O baka naman gusto mong ulitin ko ang pinagsasabi mo kanina sa harap ni Rafi nang sa gayon makapaghanap ka ng ibang trabaho. Biglang natahimik sina Antonia at Soledad. Napapalatak naman si Mayumi sabay iling.
Ikaw man good day, tabian man good kakaayo. Kasalanan ko pa, tanong kasi kayo ng tanong. Kinukumusta lang naman kita sa bago mong trabaho eh. Yun lang yun, wala naman akong ibang gustong sabihin eh. Kaso daldal ka ng daldal. Bakit hindi ako magsasalita? Tanong kayo ng tanong. Tama na yan, Soledad. Kung wala kang katibayan, huwag kang gumawa ng sariling istorya, ha? Mabait ang amo natin. Hindi nila deserve na pag-usapan mo sila ng ganyan. Ay naku, Aling Mildred. Biro lang naman yun. Hindi lahat ng biro ay nakakatawa. Tsaka ang mga sinabi mo, hindi biro ang dating sakit, kundi paninira. Ay, grabe naman po kayo. O sige na, itigil mo na yan. O paano, Antonia? Sa susunod ulit ha? Sa susunod, tamang kwento ng ibahagi mo sa amin ha? Oo na. Tahimik na sumunod sa akin si Soledad sa kusina. Alam kong marami siyang gustong itanong pero ayoko siyang bigyan ng sagot. Lumipas pa ang ilang linggo, Miss Winnie. Sa panahong yon, kabisado ko na ang mga kilos ni Soledad. Hindi ko maikakaila na masipag siya. Kapag trabaho na ang pag-uusapan, wala naman akong mairereklamo. Pero kapag dila na niya ang gumalaw, doon nagsisimula ang problema. Lalo na nung nagkasakit ang asawa ni Rafi. Inalagaan namin ang babae. Ilang araw din kasing nakaratay sa kama. Aling Mildred, ano yan? Nagluto ako ng lugaw para kay Mia. Masama daw ang pakiramdam niya at nahihilo. Hala, talaga po? Naku, kawawa naman. Babad kasi yun sa trabaho Kung minsan hindi na kumakain. Inuuna palagi ang pasyente niya. Kaya hayan, nahihilo tuloy. Hindi man lang ba siya nagmimerienda sa pinagtatrabahuhan niya, Aling Mildred? Nagmimerienda naman. Kaso may mga bawal talaga siyang kainin na nilalantakan niya doon, kagaya na lang ng mangga. Mahilig kasi sa maaasim na pagkain si Mia hindi naman po kaya siya buntes, Aling Mildred. Ang palaging nahihilo tapos kumakain ng mangga, gawain ng buntis po yun, hindi ba? Nako, kung talagang buntis siya dapat sana dati pa. Ako na po ang maghatid niyan kay ma'am para po makita ko naman ang sitwasyon niya. Sigurado ka? Baka naman guguluhin mo lang ang asawa ni Rafi, ha? Ay, naku, hindi po, Aling Mildred. Sabi mo po ihahatid ko lang to kay ma'am, hindi po ba? Oo, sige. Bilisan mo at may gagawin pa tayo, ha? Wika ko sa kanya. Hindi naman kalayuan sa kusina ang kwarto ng mga amo namin, kaya naririnig ko ang boses ni Soledad habang kinakausap ang amo naming babae. Tuloy napasilip ako sa kanya sa may siwang ng pinto. Naku ma'am, kumusta na po kayo? Heto nga po pala, lugaw para sa inyo. Ano po ba kasing nangyari sa inyo, ma'am? Doktor po kayo pero hindi nyo magamot ang sarili nyo. Hay naku, kayo talaga. Soledad, ang mabuti pa, ako na ang bahala sa lugaw na yan. Huwag mo na lang istorbohin ang ma'am mo. Sigurado po ba kayo, sir? Baka naman may gagawin pa kayo. Alam nyo, sir, kaya ko naman pong alagaan si ma'am. Soledad, si Aling Mildred na lang ang lapitan mo, okay? Sir, ano po ba talagang nangyari kay ma'am? Hindi naman po sa nag-uusisa ako, ha? Concern lang po ako dahil syempre, amo ko kayo at hindi naman po pwedeng pabayaan namin kayo. Psst! Soledad, halika nga rito. Ay, si Aling Mildred talaga, oo. Sige, sir. Walang nagawa si Soledad kundi ang lapitan ako sa labas ng kwarto. Kakamot-kamot pa siya ng ulo niya, kaya ganun na lang ang pagsimangot ko sa kanya. Agsabi ko sa'yo, ihatid mo lang ang lugaw tapos umalis ka na. Umirit ka pa talaga ng tsismisan sa loob. Nagtatanong lang naman po ako. Kaso suplado pala si sir, ayaw nang kinukulit. Masama kasi ang pakiramdam ni Mia kaya hindi siya pwedeng istorbohin. Sa kasolidad, ang sabi ko, aalalayan mo si Aling Mildred sa ginagawa niya. Hindi yung pakikialaman mo ang nangyayari sa aming mag-asawa, okay? Ay, sige na nga po, sir. Good. O Aling Mildred, kayo na po ang bahala rito ha. Aalis lang ako sandali. Sige ho. Sisilipin ko na lang din si Mia mamaya. Salamat po. Sinundan namin ang tingin si Rafi hanggang sa makalabas na siya ng bahay. Nang maiwan na kami ni Soledad, kaagad ko siyang hinarap at pinagalitan, Miss Winnie. Kulang na lang, batukan ko siya dahil sa pagiging tsismosa niya.
Pero hindi pa pala tapos na magkomento ang babae dahil muli siyang nagsalita. Tignan niyo po si Sir Raffy. Hindi natin malalaman kung mahal ba niya talaga ang asawa niya o hindi ano. Kasi kahit may lagnat si ma'am, panay ang lakad niya eh. Wala ka nang pakialam doon, Soledad. Bakit ba napaka-chismosa mo? Alam mo, kung hindi lang talaga ako naaawa sa'yo baka matagal ka nang wala sa trabahong ito. Ako mismo ang makikiusap kay Raffy na tanggalin ka na niya. Sayang ka dahil maayos sana ang trabaho mo bilang kasambahay. Kaso, natatabunan yun ng ugali mong masyadong madaldal at mapanghimasok. Hindi ka yata mapalagay hanggat wala kang naipapakalat na chismis o maling balita tungkol sa ibang tao. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang naidudulot niyan, ha? Ang dami niyo naman pong sinabi, Aling Mildred. Pero wala naman ho akong naintindihan. Tsaka excuse me lang ho ha, concern lang po ako sa amo natin. Iba na panahon ngayon, dapat marunong na tayong magtanong. Ay ewan ko sa'yo, basta ang pakiusap ko lang, itiko mo yung bibig mo bago ko patahiin yan. Nakita ko ang pagbusangot ni Soledad bago niya ako tinalikuran, Miss Winnie. Halatang hindi siya natuwa sa mga sinabi ko. Pero ano bang magagawa ko? Kilala ko na ang ugali ng babaeng yon. Kapag hindi napagsabihan, lalo siyang nagkakaroon ng lakas ng loob na makialam at makapagkalat ng kung ano-anong chismis. At sa totoo lang, wala pa naman akong nakitang mabuting na idulot ang sobrang pagkahilig niya sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Isang umaga, maaga akong nagwawalis sa bakuran nang makita kong palabas ng bahay si Soledad. Pamilyar na sa akin ang mga kilos niya. Kapag natapos na ang mabibigat na gawain, siguradong hahanap na naman siya ng makakausap at makikipagkwentuhan. Hindi nga ako nagkamali kasi ilang sandali pa, narinig ko na siyang nakikipagdaldalan kina Antonia at Mayumi sa may bakod. Antonia! Mayumi! Hoy, alam niyo ba ang pinakabagong balita ha? Aba, umagang-umaga may balita ka na naman. Totoo naman ang mga balita ko Hindi ako gumagawa ng kwento, no? Oh, sige nga. Ano naman yan? Uy, buntis si ma'am! Ha? Talaga? Ay, salamat naman kung ganon. Matagal na silang naghihintay na magkaanak, hindi ba? Kaya nga Ako mismo ang nakakita ng mga palatandaan. Ano namang palatandaan ang nakita mo? Ilang araw nang nagsususuka si ma'am. Yun lang? Hindi lang yun. Madalas din siyang mahilo. Tapos kung ano-anong pagkain ang hinahanap niya. Mahilig pala sa maasim nitong mga nakaraang araw. At halos hindi na nga naghahapunan. Ayun lang ang basihan mo? Aba, malinaw naman yun, hindi ba? Ay, ewan ko sa'yo, Soledad. Paano kung nagkataon lang na gusto niyang kumain ng maasim? At saka maraming dahilan kung bakit nagsusuka o nahihilo ang tao. Baka naman kung saan sa ang lumang cabinet mo na namang hinugot yung chismis na yan. Ay, ano ka ba naman, Antonia? Alam na natin yan. Ang dami na kayang kwento tungkol sa mga ganyang sitwasyon. Ay, ewan ko sa'yo, Soledad. Hindi porket nagsusuka ay buntis na kagad. Maraming pwedeng dahilan kung bakit nasusuka o nahihilo ang isang tao. Malay ba natin kung may ulcer siya? O baka naman nalipasan lang ng gutom. Kagaya na lang namin na hindi pwedeng laktawan ng tanghalian. Alam mo naman ang amo ko. Ayaw na ayaw niyang nagpapalipas kami ng gutom dahil masama raw ang epekto nun sa katawan. Ay, talaga ba? Pero alam mo, Antonia, mas matibay pa rin talaga ang kutob ko. Hindi ko maalis sa isip ko na buntis si ma'am. Baka naman napagod lang, Day. Ikaw talaga, hilabtanon kaayo. Kung nasa amin ka lang, dugay ra kang gibarang. Grabe ka naman, babaeng Bisaya ka. Ang sama-sama mo sa akin. Nagpa-check up na ba si ma'am? Ano raw bang sabi ng doktor? Hindi ko nga alam Basta nakita ko lang siyang masama ang pakiramdam. Sinubukan ko rin naman siyang kausapin. O tapos, sinabi ba niyang buntis siya? Hindi rin. Pinaalis kasi ako ni Sir Raffy sa kwarto nila Bawal daw istorbohin si ma'am habang nagpapahinga. Bakit parang sigurado ka kung ganon? Ay nako, Soledad. Tigil-tigilan mo na nga ang mga kwento mong walang ebidensya. Baka mamaya madamay pa ako dyan ha. Tandaan mo, ako ang nagpasok sa'yo dyan sa mga amo mo. Huwag mo akong ipapahiya. Kapag napalayas ka dyan dahil sa kadaldalan mo, wala na talaga akong maire-rekomendang trabaho sa'yo. Grabe ka naman sa akin, Antonia. Mahirap ipaliwanag pero may mga bagay talagang kahit hindi ko itanong, nahuhulaan ko ng tama. Sa pagkakataong yun ay napailing na lang ako, Miss Winnie. Kutob na naman.
Idagdag pang walang kwenta niyang panghuhula. Kung ako ang tatanungin, hindi sapat ang kutob para gawing katotohanan ng isang bagay. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila sa usapan nila. Kung totoo mang buntis ang amo mo, magandang balita yan. Sa pagkakaalam ko, matagal na silang nangangarap na magkaanak pero hindi lang talaga sila sinuswerte noon. Naku, totoo yan! Hintayin nyo lang. Malay natin, kapag lumabas ng bata, kunin pa tayong mga ninang, diba? Ay, ako, hindi mo na maniniwala hanggat walang kumpirmasyon. Mas mabuti ng sigurado kaysa nagkakalat ng balitang hindi pa naman pala totoo. Aniya, at nagpatuloy pa siya sa pagsasalita na hindi ko na napigilan dahil tinawag na ako ni Rafi. Aling Mildred? Iho. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Opo sana Hindi kasi ako makaalis dahil may gagawin akong trabaho sa laptop ko. Baka naman pwedeng makisuyo na lang ako sa inyo na bilhin ang mga resetang ito sa butika. Oo naman, iho. Ano ba ito? Gamot po yan sa ulcer, Aling Mildred. Siguro dahil palaging nalilipasan ng gutom si Mia, nagka-ulcer na siya. Mabuti na lang talaga at naipa-check up ko siya. Nag-aalala na kasi ko sa kanya Lagi na lang siyang namamaluktot sa sakit ng tiyan niya. Saka nalaman kong kaya siya nagka-ulcer dahil lumalagpas na siya sa tamang oras ng pagkain niya. Tapos panay maasim pang pagkain na kinakain niya sa ospital. May suki raw siyang nagtitinda ng manggaron Kaya naman pala gano'n ang mga nararamdaman niya. Akala ko pa naman buntis ang asawa mo, iho. Naku, kung pwede nga lang po sana kaso matagal na naming sinusubukan pero wala pa rin. Baka nga hindi pa panahon para magkaanak po kami. Aba, huwag kayong susuko, iho. Alam ko naman na balang araw magkakaroon din kayo ng anak. Magtiwala ka lang. Walang imposible sa pagdarasal at walang sawang pagsusubok. Ay, sana nga po. Maiba ho ako, Aling Mildred. Bakit mag-isa lang po kayo? Nasaan nga pala si Soledad? Ayun, nasa labas. Teka lang at maiwan na muna kita, ha, iho? Isasama ko si Soledad sa butika. Mabuti pa nga po, para naman makabisado niya ang lugar natin dito sa atin. Para sa susunod, siya na po ang uutusan natin kapag may importante kang ginagawa. Tumango ako sa sinabi ni Rafi, Miss Winnie. Para sa akin, mas mabuti na rin ang ganon nang matigil na ang walang tigil na pagkakalat ng chismis ni Soledad. Aba, halos buong araw ba naman siyang nagkukwento ng wala namang sapat na basihan. Sa ugali niyang iyon, sigurado akong balang araw makakahanap siya ng kaaway. Soledad! Ay, puwet ng kalabaw! Ikaw pala yan, Aling Mildred! Bakit naman po kayo sumisigaw? Ano bang nangyari? Magbihis ka! Kailangan dating umalis. Bakit po? Saan po ba tayo pupunta? Huwag ka na nga magtanong. Magbihis ka na lang. May importante tayong bibilhin. Sige po, Aling Mildred. Matyaga ako siyang hinintay sa pag-aakalang mabilis lang siyang magpalit ng damit at magsuklay ng kanyang buhok. Pero lumipas ang halos kalahating oras, hindi pa rin siya lumalabas, Miss Winnie. Kaya naubos na ang pasensya ko at ako na mismo ang nagtungo sa kwarto niya. Soledad, ano ba? Bakit ba ang tagal-tagal mo? Ay, sandali lang ho, Aling Mildred. Nagbibihis pa ho ako. Sa butika lang naman tayo pupunte. Bakit naka-high heels ka pa? Ay, Aling Mildred, paano na lang kung may makasalubong akong kakilala? Kailangan nilang makita na maayos ang buhay ko, no? At saka, tumawag ang kamag-anak ko nung nakaraang linggo. Sabi ko sa kanila na hindi ako kasambahay, kaya dapat mukha akong asensado. Hay nako, Soledad, hindi ka lang pala tsismosa. Sinungaling ka pa. Ayoko lang naman pong magmukhang kawawa. Kung alam nyo lang, Aling Mildred, kung paano ko tratuhin ng mga kamag-anak ko noon. Aba, bakit ba ako nakikinig sa mga paliwanag mo? Ang totoo, ikaw ang dapat nakikinig sa akin. Ako ang mas matagal dito sa bahay. Kaya sana naman marunong kang gumalang at rumispeto sa nakatatanda sa'yo. Nawawalan na ako ng pasensya sa kakakulit ni Soledad. Marahil napansin niyang unti-unti nang nauubos ang aking pasensya, kaya wala na siyang nagawa kundi ang tahimik na sumunod sa akin. Agad kaming lumabas ng bahay. Mabuti na lang at may mga tricycle na dumaraan sa labas ng subdivision at hindi rin naman kalayuan ang aming pupuntahan. Pagdating namin sa butika, kaagad ko nang binili ang mga gamot na nasa reseta.
Nagtawanan pa nga kami ng tindera na kakilala naming personal ng aking mga amo. Hindi nagtagal hawak ko ng mga pinamili ko kasamang sukli. Aling Mildred, bakit mukhang kilala kayo ng tindera sa butika? Kapag may kailangan kaming gamot, dito kami dumediretso. Mura kasi at kilala namin ang may-ari. Narinig ko kasi na binanggit ng isa sa mga tindera ang pangalan ni Sir Raffy eh. Kakilala namin ang mga tindera sa butika. Umara ka na ng tricycle. Dapat po pala pinakilala nyo rin ako. Para naman sa susunod magkwentuhan din kami ng mga tinderang yun. Mukha naman siyang mabait eh. Para ano? Para may katsismisan ka na naman. Ay nako, wag mo kong idaan sa ganyan, Soledad ha? Masisira lang ang buhay mo sa kasasalita ng walang katuturan. Naku, hindi naman po sa ganon. Ay, heto na po pala ang tricycle. Sabay para niya sa paparating na tricycle. Una niya akong pinasakay bago siya. Sa totoo lang, okay naman po talaga si Soledad eh. Sumasablay lang siya sa makating dila niya. Nang umusad na ang sinasakyan namin, biglang napakalabit sa akin si Soledad. May tinuturo siya sa di kalayuan. Aling Mildred, hindi ba ang amo nila Antonia yan? Ano? Saan? Ayun po Naku, bakit may iba siyang kasama? Naku, sigurado ako kabit niya yan. Ang ganda ng babae no? Mukhang mayaman, pero supladang itsura. Ay Soledad, hindi ko mo kayang bibig mo. Aling Mildred, kitang-kita na nga natin May nangyayaring pagtataksil. Mananahimik pa rin ba kayo? Kawawa naman ang among babae ni Antonia. Kapag nagkabukingan ng mag-asawa, paniguradong maghihiwalay sila. Tapos mapupunta sa alanganin ng trabaho nila Antonia. Abat napakarami mong sinasabi. Lahat ng yun naman ay puro gawa-gawa lang. Kahit na Aling Mildred, kailangan kong sabihin kina Antonia ang nakita ko Pwede ba, Soledad? Nakita mo lang naman na may kausap. Kabit na kaagad. Ay nako, Diyos ko, tumigil ka nga dyan. Dyan po kasi nagsisimula yun, Aling Mildred. Kaya hayaan nyo na ako, okay? Kapag nagpakawala ka kahit isang salita na makakasira sa mga kapitbahay natin, tatandaan mo ito ha, Soledad? Humanda ka sa akin. Namumula na sa galit na wika ko sa kanya. Sa tuwing kasama ko si Soledad, hindi ko alam kung paano ko kontrolin ang sarili ko. Lagi na lang siyang may nasasabing mali, Miss Winnie. Sa totoo lang, nagsasawa na akong pagsabihan siya. Mabuti na lang talaga at nanahimik na si Soledad hanggang sa dumating na nga kami sa bahay. Kaagad kong hinanap si Raffy para iabot ang pinamili ko sa butika. Heto na nga palang pinabili mong gamot, iho. Ay, maraming salamat po, Aling Mildred. Walang anuman, iho. Sige, mauuna na muna ako ha. May aasikasuhin pa kasi ko Sige po, Aling Mildred. Wala pong problema. Ay, oo nga po pala. Kumain na lang po kayo dyan ha. May pinadeliver po akong pagkain kanina. Oo, sige, iho. Kumusta na nga pala si Mia? Ayos na po siya kahit papano. Nakakabango na at nakakakain na rin ng konti. Kaya panatag na po ang loob ko na hindi na muling aatake ang ulcer niya. Mabuti naman kung ganon, Raffy. Kawawa naman si Mia. Wala siyang kamalay-malay na may mga kumakalat palang chismis tungkol sa kanya. Aling Mildred, pasensya na po ha. Hindi ko narinig ang sinabi niyo Ano po ba yon? Ay nako, wala iho. Pasensya ka na ha. Sige na, mauuna na talaga ako. Hahanapin ko muna si Soledad. Yan nga po palang si Soledad. Madalas kong napapansin na lagi siyang wala Alam ko kung nasa ng tambayan ng babaeng yon. Alam mo naman kung gaano siya kahilig sa chismisan. Kapag may libreng oras, siguradong nakikipagkwentuhan na naman yon sa mga kapwa niya kasambahay sa mga kapitbahay. Ay nako, kailan kaya magbabago yan? Maayos sana siya magtrabaho Bumabawi lang sa pagiging palakwento. Buti sana kung totoo at hindi nakakasakit sa kapwa ang kinukwento niya. Sigurado ko, iho. Magbabago lang siya kapag nakahanap na ng away dahil sa pagiging matabil na dila niya. Natawa na lamang si Raffy sa sinabi ko. Maya-maya'y tumalikod na rin siya para bumalik sa loob ng bahay. Ako naman lumabas upang hanapin si Soledad. Gaya nga po ng inaasahan ko, Miss Winnie,
Nadatnan ko siyang nakatayo sa may bakod kasama ang mga kaibigan niyang sina Antonia at Mayumi. Kung makapagbulungan ng tatlo, akala mo may napakahalagang pagpupulong na ginagawa. Pero rinig na rinig naman sa buong paligid ang kanilang mga boses. Naku, kung alam niyo lang Antonia, nagloloko rin yung amo niyo. Sigurado ka ba dyan? Baka naman niloloko mo lang kami ha? Mabait ang amo namin no? Halos araw-araw may kausap na kliyente. Aba, bakit ko naman gagawin yon ano? Dalawang mata ko mismo ang nakakita. Ambot ni mo, day. Basin chismis na pud na. Oy, totoo ang sinasabi ko ha. Hindi ako nagsisinungaling. Kung ayaw niyong maniwala, itanong niyo pa kay Aling Mildred. Dalawa kaming nakakita sa amo niyo, no? Gaga ka talaga. Baka naman kung ano lang ang nakita mo, ginagawa mo ng malaking issue. Naku, kapag hindi yan totoo, malilintikan ka talaga sa akin. Eh, sinabi ng totoo nga eh. Teka, nasa na nga ba si Aling Mildred? Soledad! Napalunok si Soledad nang marinig ang malakas kong pagtawag sa pangalan niya. Sabay-sabay kaming napalingon sa isa't isa at kitang-kita ko ang unti-unting pagkawala ng kumpiyansa sa mukha niya. Soledad, ano na naman bang kahibangan ng pinagkakakalat mo dyan ha? Aba, dinamay mo pa talaga ako. Ay, Aling Mildred, totoo naman kasi ang nakita natin, hindi ba? Napabuntong hininga na lang ako. Alam kong kapag hindi ito kagad pinigilan, panibagong gulo na naman ang idudulot ng daldal niya. Ang nakita natin? Soledad, huwag mong dagdagan ng mga bagay na hindi mo naman lubos na nauunawaan. May nakita tayo, oo, pero wala tayong karapatang gumawa ng sarili nating kwento. Ano ba talaga, Aling Mildred? Totoo bang may ibang babae ang amo namin? Wala akong sinabing ganon ha. Huwag kayong magpapapaniwala sa hinala lang. Pero nakita natin silang magkasama. Ang lapit pa nga nila nagtatawanan habang kumakain. Hindi porket magkasama may relasyon na kagad. Palibhasa, napakarumi ng isip mo Aba, kayo talaga? Hindi ba pwedeng nag-iingat lang ako? Kapag lumabas na totoo ang sinasabi ko, huwag niyo akong sisisihin ha. Dahil paulit-ulit ko na kayong binalaan. Yan ang problema sa'yo, Soledad Inuuna mo ang pagkakalat ng balita kaysa alamin ang katotohanan. Kapag mali ang hinala mo, pangalan ng ibang tao ang nasisira. Natahimik si Soledad pero halata sa mukha niya na hindi pa rin siya kumbinsido. Nagkatingin na naman sina Antonia at Mayumi. Wala nang nagsalita. Sa unang pagkakataon, tila nagduda na rin sila kung dapat ba nilang paniwalaan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Soledad. Hay nako, akala ko pa naman totoo ang mga kinukwento ni Soledad. Chismis lang pala. Nabubuo na rin sana ang hinala namin Alam mo kung bakit, Antonia? Kasi simpleng chismosa ka rin Hindi ka nagpapahalata na interesado sa mga balita na naririnig mo. Grabe ka naman, Aling Mildred. Nagtatanong lang ako kay Soledad Tsaka wala kaming kahit na anong balitang nalalaman kung hindi kami hinahatdan ng masipag mong kasamahan. Oy, hindi ako basta tagahatid lang ng balita, no? Concern lang ako sa mga amo natin. Lalo na yung sa inyo, no? Paano na lang kung maghiwalay sila dahil napatunayan na tama ang mga nakita ko? Malamang mawalan kayong dalawa ng trabaho. Baka nga hindi nyo na matanggap ang huli nyong sasahurin Teka lang, Soledad ha? Hindi na tunog concern ang naririnig ko sa boses mo Mukhang tinatakot mo na akong mahihinto ko sa trabaho ko ha? Ano, sabihin mo sa akin na may personal ka na ba ha? Oy, hindi hindi totoo yan. Tama na yan. Magsibalik na nga kayo sa mga trabaho nyo. Sayang lang ang pinapasweldo sa inyo ng mga amo nyo. Ay, ano ba naman yan? Nagkukwentuhan pa Ano, Soledad? Aagal ka pa? O ipapakiusap na kita ngayon kay Rafi na pauwiin ka na? Ay, sige na nga ho, aalis na. Babalik na ho sa trabaho. Inis na umalis si Soledad at pumasok na sa bahay. Napanatag naman ang loob ko nang magsimula na silang maghiwa-hiwalay at bumalik na sa kani-kanilang trabaho. Lumipas ang ilang araw. Akala ko magigising akong payapa at walang iisiping problema, Miss Winnie. Pero pagsapit pa lang ng umaga, umalingaw-ngaw na ang malakas na sigawan mula sa tahanan ng aming mga kapitbahay. Napabangon ako sa kama at dali-daling lumabas para alamin kung anong nangyayari. Rafi, iho, ano kaya ang nangyayaring ingay na yon? Mukha pong may nag-aaway sa kapitbahay natin, Aling Mildred. Ay Diyos ko,
Ang lakas naman ng sigawan nila. Nasaan po ba si Soledad? Sir Rafi, Aling Mildred, nako, may ibabalita po ako sa inyo. Bakit? Ano yun? Ang mga amo po ni Antonia, nag-aaway na. Bakit naman daw? Ano ang dahilan? Baka po kasi nabuking na ng misis ang mister niya. Hindi ba, Aling Mildred? Nakita pa nga natin siyang may kasamang babae nung isang araw, hindi ba? Masaya silang kumakain. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Soledad, Miss Sweeney. Palagi ko pa siyang pinagsasabihan na huwag gumawa ng kwento kung wala namang sapat na basihan. Pero mukhang wala talaga siyang balak makinig sa akin. At ang mas masama pa ron, idinawit niya ako sa mga haka-haka niya. Nagtataka tuloy na napatingin sa akin ang amo kong lalaki. Totoo po ba yun, Aling Mildred? Ay, hindi pa natin masasabi yan, iho. At saka, hindi naman ibig sabihin na magkasama silang kumain, may relasyon na kagad. Sus, Aling Mildred, pinagtatakpan niyo pa? Nakita naman talaga natin siyang may kasamang babae, hindi ba? Tumahimik ka ga, Soledad. Huwag kang magbintang kung wala kang matibay na ebidensya. Hindi pwedeng chismis lang ang pagbabatayan mo. Baka makasira ka pa ng pamilya dahil lang sa mga hinahla mo. Pero Aling Mildred, iba na talaga sa pagkakataong ito kasi may nawawalang relo si Mami. Duda niya, ibinigay ni Sir sa kabit niya. Napatunayan ba yan? Aalamin ko pa yan, sir. Sa ngayon kasi, si Mayumi ang tinatagdan ng tanong ng amo niyang babae. Si Mayumi kasi ang tagalinis ng kwarto nila Bakit ka naman nakikialam sa kanila? Nako, sana naman maayos na kagad nila ang problema nila. Kahit hindi ko kasambay si Mayumi, naaawa ako sa kanya. Yan kasi ang napapala ng mga taong mahilig makipagchismisan. Hindi na naisip kung mamimiligro ba ang mga trabaho nila dahil sa mga kalokohan. Kaya ikaw, Soledad ha, umayos ka. Nandito si Rafi, nakikinig sa usapan nating dalawa. Baka mamaya, masahol pa sa sermon na natanggap ni Mayumi ang mapala mo. Napalabi si Soledad. Tila hindi pa rin siya kumbinsido na mali nga ang pinapakalat niyang balita. Hindi na ako magtataka kung bakit nahihirapan siyang humanap ng matinong trabaho. Halos wala na kasing nagtitiwala sa kakayahan niya dahil sa lawak ng kanyang imahinasyon. Mabuti na lang talaga at nanahimik na rin ang mga kapitbahay namin. Kahit papano, napanatag ang loob ko habang iniisip na baka tuluyan ng nagkaayos ang mag-asawa. Isang hapon, namataan ko si Antonia na nagdidilig ng mga halaman sa hardin ng kanilang amo. Halata ang lungkot sa mukha niya at kapansin-pansin ding namamaga ang mga mata niya na tila ilang araw nang umiiyak. Dahil nag-aalala, nilapitan ko siya. Antonia, ilang araw na kitang napapansing matablay ha? Bakit mag-isa ka lang? Nasaan nga pala si Mayumi? Umalis na po si Mayumi, Aling Mildred. Naglayas siya pagkatapos mag-away ang mga amo namin. Ano? At bakit naman? Hindi na po niya kinayang masasakit na salitang binato sa kanya ng amo naming babae. Pinagbintangan kasi siyang nagnakaw ng relo. Ano? Paano nangyari yun? Sa pagkakaalam ko, mabuting tao si Mayumi. Hindi nga siya nakikisali sa mga chismisan niyo ni Soledad Pagkatapos po kasi ng pag-aaway nila Mama at Sir nung isang araw, napansin kong nag-uusap sina Soledad at ang amo kong babae. Hindi ko po narinig ang pinag-uusapan nila dahil pumasok na si Ma'am sa loob ng bahay Maya-maya lang, galit na po siyang lumabas at pinagbibintangan na si Mayumi na nagnakaw. Totoo ba namang nagnakaw si Mayumi? Yun nga po ang masakit, Aling Mildred Wala namang mahanap si Ma'am sa kwarto ni Mayumi. Sa sobrang sama ng loob niya, hindi niya rin tinanggap ang huli niyang sweldo at tuluyan na po siyang umalis. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko, Miss Sweeney? Dahil sa walang basihang chismis ni Soledad, may isa na namang inosenteng tao ang nasiraan ng pangalan at nawala ng hanap buhay. Kung may ebidensya sana, maiintindihan ko pa Pero wala naman. Hindi ko na kayang palampasin ang lahat ng nangyayari. Maiwan na muna kita, Antonia. May aasikasuhin lang ako. Sige po, Aling Mildred. Kawawa naman ang batang yun. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ni Soledad? Masaya kaya siyang may isa na namang buhay na nasira dahil sa mga salitang binitiwan niya?
Pagpasok ko sa kwarto, naupo ako sa gilid ng kama at napabuntong hininga. Matagal ko nang ipinangakong hindi ko na muling gagamitin ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin. Ang kakayahang magparusa sa pamamagitan ng kulam. Pero habang iniisip ko ang sinapit ni Mayumi, lalo akong nakumbinsing hindi na pwedeng magpatuloy si Soledad sa kanyang ginagawa. Kailangan na niyang matuto ng leksyon. Kinagabihan kinausap ko siya ng maayos. Kaso lang gaya ng dati, tila hindi pa rin siya nagsasawang makialam sa buhay ng iba. Naglayas pala si Mayumi sa bahay ng amo niya, Soledad. Alam mo ba ang nangyari? Alam ko po, Aling Mildred. Magnanakaw pala kasi ang babaeng yun. At hindi ko siya sinisiraan, ha? Ako mismo ang nakakita sa kanya. Itinatago niya ang relo sa bulsa niya habang nagtatapon ng basura. Sigurado ka ba sa nakita mo, ha? Kaninong relo ba yon? Relo ng amo nila. Ang sabi pa nga niya aksidente lang daw na naitapon sa basura. Kung alam ko lang, palusot niya lang yon para makuha nga ang relo. Walang mapagbibintangan kung nasa basura na, hindi ba? Hindi mo man lang ba naisip na baka totoo ang sinasabi niya? Hindi mo man lang siya tinanong bago ka nagsumbong sa amo nila, Antonia? Sinabi ba niyang kanya ang relo? Naku, Aling Mildred, may magnanakaw ba nga amin sa kasalanan niya? Kahit maliit o malaki pang ninakaw, syempre tatanggi niya yun, ano? Kaya sigurado kong pumaldo rin si Mayumi kahit hindi niya nakuhang huli niyang sweldo. Aba, mukhang mamahalin pa naman ang relong hawak niya, no? Soledad, ang tama saan ang ginawa mo? Inalam mo na ang buong kwento bago ka nagsumbong. Hindi yun nagmadali kang humusga. Sabihin mo nga sa akin, sino-sino pa ang nakaalam ng balitang yan? Halos lahat naman po ng kasambahay dito sa subdivision Siyempre, kailangan ko silang balaan, no? Baka modus pala ni Mayumi ang pagpapanggap na mabait, pero magnanakaw naman pala. Alam kong malakas ang loob niyang gumawa ng kalokohan dahil hindi siya taga rito. Bisaya yun Oras na sumakay siya sa barko, umuwi na sa kanila, wala nang makakatuntun sa kanya. Teka nga muna, Soledad. Ano ba talaga ang problema mo kay Mayumi? Bakit parang lagi mo siyang pinupuntirya? Wala naman po akong problema sa kanya, Aling Mildred. Hindi ko siya sinisiraan. Ang ginagawa ko lang, yung sabihin ng alam kong totoo. Wika niya sa akin. Gayunpaman, hindi pa rin ako makatulog ng maayos tuwing gabi, Miss Winnie. Inuusig ako ng konsensya kahit hindi naman talaga ako ang may kasalanan. Hanggang sa isang umaga, nagwawalis ako sa bakuran nang marinig ang boses ni Antonia mula sa kabilang bakod. Aling Mildred! Naku, may kailangan kayong malaman. Abay, teka ka lang muna, Antonia. Kung makatawag ka para bang napakalayo ko. Hindi naman ako bingi. Hindi mo kailangan sumigaw. Kasi Aling Mildred, importante itong sasabihin ko sa inyo. Ano ba kasi yon? Bakit para kang sinisilihan dyan? Kumalma ka nga muna. Heto nga ho kasi yun. Kanina, inutusan ako ng amo ko na linisin ang kwarto nila. May mga ipapatapon daw ng mga gamit na hindi na nila mapapakinabangan. Nakaabang si ma'am habang naglilinis ako. Alam niyo ba, Aling Mildred? Nakita ko ang mamahaling relo ni ma'am kasama ang mga bagay na dapat sana'y ipapatapon niya. Totoo ba yan? Oo, totoo ho. At nalaman namin na ni minsan, hindi pala napakialaman ni Mayumi ang mga karton na yon. Kasi naman ho, inamin din mismo ni Sir na siya pala ang naglagay nun doon. Ay Diyos ko, kung ganun pala inosente si Mayumi. Tama po kayo dyan, Aling Mildred. At para makasigurado, hinalungkat ko rin ulit ang mga lalagyan ng gamit ni Mayumi. May nakita akong karton ng relo, pero hindi kagaya ng kay ma'am. Kasi yung kay Mayumi, mumurahin lang at may love letter pa mula sa jowa niya. Ibig sabihin ho nun, regalo ang relong yun ng boyfriend niya. Nabaghan ako sa sinabi sa akin ni Antonia, Miss Winnie. Kung ganun, totoo ngang inosente si Mayumi at napagbintangan lang. Habang kausap ko si Antonia, nakita naming papalapit si Soledad. Kagaya ng dati, kampante ang kanyang paglalakad at tila wala man lang siyang iniintinding problema. Napatingin siya sa amin. Bumakas ang tuwa sa mukha niya nang makita kami ni Antonia. Naku, bakit parang ang seryoso niyong dalawa ha? May nangyari ba? Soledad, nahanap ng nawawalang relo. Ay talaga? Saan naman nakita?
Nasa kwarto nila ma'am at sir. Si sir pa lang naglagay sa ligtas na lugar pero dahil sa dami ng iniisip niya, nakalimutan niya kung saan niya nailagay. Napagbintangan pa siyang ibinigay sa kabit niya na kahit wala naman siyang kabit dahil ang babaeng tinutukoy mo kamag-anak pala nila. Kita mo na, Soledad? Ay naku, anong sabi ng amo mo? Hindi ko alam, malamang nagsisisi na. Ang mahalaga wala palang ninakaw si Mayumi. Gayon, sabihin mo nga sa akin, bakit mo sinabi sa amo nila Antonia na ninakaw ni Mayumi ang relo? Kasi nakita ko siyang may hawak na relo habang nagtatapon ng basura. May hawak lang, Soledad? Hindi mo naman nakita na tinago niya yun sa bag niya o inangkin. Ano pa bang iisipin ko? Siyempre kahina-hinala yun, no? Kaya ka pa nagsumbong kahit hindi ka sigurado? Oho, mamahalin kaya yun. Gusto ko lang namang makatulong Hindi ka man lang ba nagtanong kay Mayumi kung bakit nasa kanya ang relo? Hindi na ho kailangan. Kitang-kita ko naman Pero mali ang naging hinala mo, Soledad. Alam mo ba kung anong nangyari pagkatapos mong magsumbong? Pinahiya ng amo naming babae si Mayumi. Pinaghahalughog ang mga gamit niya. Napagbintangan siyang magnanakaw. Umiiyak siya sa harap naming lahat habang paulit-ulit na sinasabing wala siyang kasalanan. At kahit wala silang nahanap na ebidensya, napilitan pa rin siyang umalis. Hindi na nga niya tinanggap ang huli niyang sweldo Ang sabi niya, mas mabuti pang umalis na siya at maghanap na lang ng panibagong mapapasukan kesa manatili siya rito at araw-araw siyang tignan na para bang kriminal. Hindi ko naman akalaing hahantong sa ganun Tsaka hindi naman siya nagre-react kagad nang tanungin ko siya kung bakit may relo siya. Nahihiya pa nga niyang itinago yun Bakit hindi siya mahihiya? Regalo sa kanya ng jowa niya yun Natatakot siya na baka asarin mo. Hindi ko lang talaga inakala na mali ako, no? Hindi mo inakala dahil hindi mo pinag-iisipan ang mga sinasabi mo! Hindi na nakasagot si Soledad. Nakayuko ang ulo niya, Miss Winnie. Hindi niya akalain na malalaman namin kagad ang mga kalokohan niya. Ang masakit lang, may dinamay pa siya. Maya-maya pa ay dumating si Rafi. Walang pasok ngayon ang amo namin sa opisina, kaya naman nagtataka siyang napatingin sa amin na nagkukumpulan sa pagitan ng mga bakuran. Teka, ano bang nangyayari rito ha? Pasensya ka na, iho. Pinag-uusapan lang namin ni Antonia ang tungkol sa nawawalang relo na nahanap din naman kaagad. Tama po pala si Aling Mildred, Sir Rafi. Kawawa nga ho si Mayumi kasi siya ang pinagbintangan. Inakala ng amo namin na ninakaw niyang relo. So ibig sabihin, inosente pala si Mayumi. Opo, pero dahil kay Soledad, napilitang umalis si Mayumi sa trabaho kasi pakiramdam niya nasira na ang buong pagkatao niya nang pagbintangan siyang magnanakaw. Ilang beses na ba kitang pinagsabihan tungkol sa ugali mong yan, Soledad? Hindi ito ang unang beses na nagpakalat ka ng balitang hindi mo naman sigurado kung totoo. Sir, akala ko kasi. Yan kasi ang hirap sa'yo Puro ka na lang akala. Alam mo ba ang kaibahan ng akala at katotohanan? Ang katotohanan may ebidensya. Ang akala, hinala lang. Pero ang ginawa mo, ipinakalat mo ang hinala na para bang sigurado ka na Dahil sa'yo, nawalan ng trabaho ang isang inosenteng tao. Tama po kayo dyan, sir, at nasira ang pangalan niya. Hindi lang pangalan ang nasira, Rafi. Pati tiwala ng mga tao sa kanya. Kasi kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa pinapakalat ni Soledad, sino pang magtitiwala kay Mayumi niyan? Isipin mo, Soledad, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mayumi, ano ang mararamdaman mo? Wala kang ginawang masama pero lahat ng tao magnanakaw ang tingin sa'yo. Magiging masama rin ho ang loob ko kung ganon. Kung alam mo palang masakit, bakit ginawa mo sa iba? Ang pinakamasakit pa, Sir Rafi, halos lahat ng kasambahay sa subdivision naniwala kay Soledad. Kahit gusto naming ipagtanggol si Mayumi, huli na ho ang lahat. Kumalat na ang kwento. Kita mo ba ngayon ang pinsalang nagagawa ng chismis, ha? Isang salita lang ang binitiwan mo, pero buhay ng tao ang nasira. Hindi biro ang ginawa mo, Soledad. Ang chismis may pakpak. Kapag kumalat na, mahirap ng pigilan. Pasalamat ka nga, masyadong inosente si Mayumi para ireklamo ka sa barangay. Kung nagkataon, hindi ka namin pagtatakpan.
Hindi ka namin tutulungan bilang leksyon sa ginawa mo. Hindi na makatingin si Soledad sa amin. Pero kahit ganun, ramdam kong hindi pa rin niya lubos na tinatanggap ang bigat ng nagawa niyang pagkakamali. Naikuyom ko ang aking mga kamay. Ito na nga ang kinatatakutan ko, Miss Winnie. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan pero tila wala pa ring pagbabago. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nauunawaan na isang walang basehang salita kayang sumira ng buhay ng isang inosenteng tao. Lumipas ang 2 pang araw. Akala ko pagkatapos ng nangyari kay Mayumi, tuluyan ng magbabago si Soledad. Nagkamali po ako. Habang nagdidilig ako ng mga halaman sa bakuran, nakita kong nagmamadaling lumapit si Antonia. Halata sa mukha niyang may gusto siyang sabihin sa akin. Aling Mildred, pwede ba kayong makausap? Bakit, Antonia? Mukhang mabigat ang problema mo, ha? Tungkol naman po ito kasi kay Soledad. Alam kong nakakasawa na siyang pag-usapan, pero kailangan niyo pong malaman ang nangyayari. Kapag hinayaan niyo siyang magsalita ng magsalita at magpakalat ng mga maling balita sa ibang tao, sina Sir Rafi naman po ang masisira. Ayoko pong humantong sa ganun eh. Matagal na tayong magkakapit-bahay at magkakasama rito. Kahit pare-pareho lang tayong mga kasambahay, ang turing ko po sa inyo ay parang pamilya na rin. Kaya masakit isipin na may isang bagong kasambahay lang na gaya ni Soledad ang maaring sumira sa tiwala at katahimikan nating lahat. Sino ba naman siya para sirain ang mga buhay natin? At bakit? Ano na naman ba ang ginawa niya? Simula po kahapon, kinukwento niya sa ibang kasambahay na masama raw ho ang amo niyo. Tapos pati raw kayo na kasambahay lang din umaas ng kung sino kapag inuutusan siya. Kesyo pinapahirapan niyo raw siya sa trabaho at madalas niyo raw siyang pagalitan kahit wala naman daw siyang kasalanan. Ano? Sigurado ka ba sa mga sinabi mo, ha? Hindi lang po yun. Sinasabi rin niyang madamot daw kayo at hindi raw niyo siya tinatrato na parang tao. Pareho daw ang ugali niyo ng amo mo. Kailan ko ba ginawa ang sinasabi niyang yan? Aba, at sagad na talaga sa buto ang pagkachismosa ni Soledad, ha? Hindi ko nga rin ho alam, Aling Mildred kaya nga po ako lumapit na sa inyo. Alam kong hindi naman ho yun totoo. Nasaan siya gayon? Nandun po siya sa kanto. Marami na naman siyang kinakausap. Alam na kasi niyang hindi na niya kayo kayang utuin Alam niyang lahat ng chismis na ipinagkakatiwala niya sa akin, ipapaalam ko rin ho sa inyo. Kaya sa ibang tao na siya naghanap ng mapagkakalatan niya ng mga kasinungalingan at kung ano-anong kwento. Nakakaubos na talaga ng pasensya ang babaeng yan. Magpapaalam ako kay Rafi at pupuntahan natin kagad si Soledad ngayon. Sige po, Aling Mildred, at magpapaalam din po ako sa mga amo ko. Hindi na ako nagdalawang isip, Miss Winnie. Nagpaalam ako kay Rafi at sinabi ang totoo. Maski siya, nangako na susunod. Sabi pa niya, siya ang amo ni Soledad, kaya may karapatan siyang pagalitan ng babae. Lalo na't hindi na maganda ang mga pinagsasasabi nito. Pagdating namin sa kanto, nadatnan naming napapaligiran na naman si Soledad ng ilang kasambahay. Nang makita niya kami, tsaka lamang siya natigilan. Soledad! Ay! Aling Mildred, kayo pala! Anong ginagawa niyo rito? Totoo bang ipinagkakalat mong masama ang amo natin? Paano naman ako? Bakit mo ipinagsasabi na madamot akong tao? Ay, hindi naman po sa ganon, Aling Mildred. Nagsabi lang ako ng saloobin ko sa ibang tao. Masama ba yun? Gusto ko lang naman na may mapaghihingahan ng sama ng loob. Talaga? Wag mo nga akong pinaglololoko. Narinig ko mismo ang mga sinabi mo, Soledad. Hindi ka basta naglabas ng saloobin. Ibang tono mo habang nagsasalita. Nagkukwentuhan lang naman kami, no? Walang masama doon. Nagkukwentuhan? O naninira? Sagutin mo ako! Sinasabi ko lang naman ang nararamdaman ko. Tsaka kayo lang bang may karapatang magreklamo, ha? Nahihirapan din naman ako, no? Talaga? Kailan kita pinahirapan? Binawasan ko ba ang pagkain mo? Si Rafi, hindi ka ba niya pinapasweldo, ha? Aling Mildred, kung ganon, saan nanggaling ang mga kwento mong yan, ha? Hindi na naman siya nakasagot. Yumuko siya at pinagmasdan ang lupang tinatapakan niya. Maya-maya lang dumating si Rafi. Ano ang nangyayari rito, ha? Sir Rafi, narinig ko pong ipinagkakalat ni Soledad na masama raw ho kayong amo. Kaya sinumbong ko siya kay Aling Mildred. Totoo ba yun, Soledad? Naglabas lang naman po ako ng sama ng loob, sir. Wala naman akong masamang intensyon.
Anong sama ng loob? Sagutin mo nga ako. Minsan kasi pinagsasabihan niyo ako at nahihiya ako dahil pakiramdam ko masahol pa ako sa batang walang muwang sa mundo. Alam ko naman ang ginagawa ko, sir. Masama bang magpaliwanag sa ibang tao ng mga bagay na nagpapalungkot sa akin? Pinagsasabihan ka dahil mali ang ginagawa mo. Hindi dahil gusto ka naming apihin. Nung nakaraang araw lang, may inosenteng nawalan ng trabaho dahil sa chismis mo. Ngayon naman, kami ang sinisiraan mo? Hanggang kailan mo babalak gawin yan, ha, Soledad? Hindi ka ba napapagod na laging may nasasaktan dahil sa mga sinasabi mo, ha, Soledad? Kung ayaw nilang pag-usapan sila, di wag silang gumawa ng mapag-uusapan. Hindi ko naman kasalanan yun. Biglang natahimik ang paligid. Ako man ay natigilan sa narinig ko. Napapikit din si Rafi bago marahang nagsalita. Soledad, simula ngayon, huwag mo nang asahan pang ipagtatanggol kita sa bawat pagkakamaling ginagawa mo, ha? Sir Rafi! Gagawin mo ang trabaho mo at uuwi ka. Wala ka ng ibang pakikialaman. At sa oras na may makarating na naman sa akin na panibagong chismis mula sa bibig mo, magpasensya na tayo, ha? Inaasahan kong matatakot si Soledad, Miss Winnie, pero nagkamali ako. Pagkaalis ni Rafi, napangisi pa siya. Ang akala ko pa naman palalayasin na nila ako. Sermon lang pala. Hindi rin pala nila ako kayang tiisin. Hindi nila ako paaalisin. Kailangan din nila ako rito, no? Sa bagay, mas mabilis akong kumilos at maraming alam na diskarte para mapadali ang trabaho. Isa pa, kawawa ka naman kung wala kang makakatuwang sa gawaing bahay, Aling Mildred. Hindi ko akalain na ganyan ka kawalang ya, Soledad. Aling Mildred, anong binubulong-bulong nyo dyan? Kayo ha, mukhang nahahawa na kayo sa akin. Kaso lang ayaw nyo pang umamin. Umuwi na tayo at marami pa tayong gagawin. Hindi porket hindi ka pinalayas ng amo natin ngayon, pwede ka nang magdiwang. Baka nakakalimutan mo. Mga kasambahay tayo hindi artista. Kaya itigil mo na ang pakikipag-usap sa mga tao. May magagawa pa ba ako? Kung makaasta kayo, parang daig nyo pa si Sir. Doon ko naramdaman ang tuluyan ng pagkapuno ng aking pasensya. Hindi na ito simpleng chismis lang, Miss Winnie. Isa na itong ugaling paulit-ulit na sumisira ng buhay ng ibang tao. At ngayon, alam kong wala ng salita ang makapagpapabago kay Soledad. Panahon na para ang kapalaran mismo ang magturo sa kanya ng leksyon. Kinabukasan, day off naming dalawa ni Soledad. Maaga akong nagising ng umagang yon. Habang nagtitimpla ako ng kape, tahimik kong pinagmasdan si Soledad na abala sa pagkain ng almusal. Ito na siguro ang tamang pagkakataon, Miss Winnie. Hindi ko muna siya kakausapin tungkol sa mga kasalanan niya. Sasamahan ko muna siyang mamasyal. Kailangan maging mabait ako sa kanya para hindi siya magduda. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Rafi mula sa kanyang silid. Hawak niya ang tasang ginamit ni Mia sa pag-inom ng gatas. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, iho. Kumusta na si Mia? Papasok na daw siya sa trabaho sa Monday. Okay na daw po ang pakiramdam niya. Mabuti naman kung ganon. Sana wag na siyang magpapalipas ng gutom habang nasa trabaho. Tama po kayo dyan. Soledad. Ay, magandang umaga po, sir. Naupo si Rafi sa mesa at nagsimulang magkape. Tahimik muna kaming tatlo. Ako ang naunang nagsalita. Rafi, magpapaalam sana ako sa'yo. Ano po yun, Aling Mildred? Day off naman namin ngayon ni Soledad. Naisip kong mabasyal muna kaming dalawa. Hay, talaga, Aling Mildred? Isasama niyo ako? Parang ang bait niyo yata sa akin ngayon Pwede naman ho. Wala akong tutol dyan. Matagal na rin kayong hindi nakakalabas. Kaya nga baka buti rin sa amin ang makalanghap ng sariwang hangin. Tsaka bago gumabi, nandito na rin kami sa bahay. Saan niyo po ba balak pumunta? Sa syudad lang naman kami mag-iikot-ikot, iho. Tsaka alam kong simula nang dumating dito si Soledad, hindi pa siya nagkakaroon ng matinong day off kaya isasama ko na siya. Ay, ayos ko yan, Aling Mildred. Matagal na rin ho akong hindi nakakapasok sa mall. May mga gusto sana akong bilhin. Basta wag po kayong gagabihin, Aling Mildred ha. Alam niyo naman na delikado ang panahon ngayon. Oo, sige, iho.
Maraming salamat. Nanabik si Soledad sa magiging lakad namin ng araw na yon, kaya pagkatapos niyang maghugas ng plato, nagmadali siyang magpaalam para maligo at magbihis. Naiwan kaming dalawa ng amo kong lalaki sa kusina. Aling Mildred, Oh, bakit iho? May sasabihin ka ba? Tungkol kanino? kay Soledad po. Samantalahin niyo na po ang pagkakataong to para makapag-usap kayong dalawa. Umaasa pa rin ako na magbabago siya. Hayaan mo, Rafi. Baka makatulong ang pamamasyal namin para makapag-usap kaming dalawa ng maayos. Yun din ang iniisip ko, Aling Mildred. Nakakaya naman kasi kung kumalat to sa buong lugar natin eh. Saka alam nyo naman na hindi ako malupit na klase ng amo. Na kapag nagkamali lang ang kasambahay, pinalalayas ko kagad at pinapaya. Alam ko may kanya-kanya tayong pinagdadaanan araw-araw, kaya't hanggat maaari, maging maingat tayo sa pakikipag-usap sa kapwa. Susubukan ko kausapin siya bilang mas nakatatanda. Maraming salamat po, Aling Mildred. Sumakay kami ni Soledad ng tricycle. Dumaan kami sa palengke hanggang sa makarating kami sa pangunahing kalsada ng bayan. Maraming tao ang naglalakad at iba't ibang tindahan ang aming nadaraanan. Bumaba kami pagdating doon. Habang nagmamasid ako sa paligid, may nakita akong babaeng pamilyar sa aking paningin. Nakatayo siya sa tapat ng isang bagong bukas na kainan. Nakasuot siya ng simpleng uniforme at may hawak na makapal na bungkos ng flyers. Isa-isa niyang inaabot ang mga yon sa mga dumaraan. Pero hindi lahat ay tumatanggap. Kaagad kong kinalabit si Soledad. Soledad! Oh, bakit ho, Aling Mildred? Tignan mong mabuti. Pamilyar ang mukha niya sa akin eh. Ha? Si Mayumi? Tama, si Mayumi nga. Hindi ko akalain na dito natin siya makikita. Akala ko umuwi na siya ng tuluyan sa probinsya nila. Baka naman po hindi niya sinabi sa pamilya niya ang nangyari. Nakakahiya din naman po kasi. Tahimik muna kaming dalawa habang pinagmamasdan siya, Miss Winnie. Isang lalaki ang dumaan. Iniabot ni Mayumi ang flyer pero hindi siya pinansin. Sunod namang dumaan ang isang mag-asawa. Ngumiti si Mayumi at muli siyang nag-abot ng flyer. Pero tumatanggi rin ang mga ito. Ilang saglit pa, isang bata ang aksidenteng nakabangga sa kanya dahilan para mahulog ang ilang flyers sa lupa. Mabilis niya itong pinulot isa-isa. Tila ba takot na mapagalitan ng kanyang amo. Nakikita mo ba ang kalagayan niya ngayon, ha? Aling Mildred, hindi naman tayo ganun kalayo sa kinatatayuan niya, no? Tsaka hindi pa malabo ang mga mata ko. Dati, maayos ang trabaho niya bilang kasambahay. May matinong amo, may maayos na tirahan at may regular na sweldo. Ngayon, maghapon siyang nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Nakikiusap sa mga taong tanggapin ang mga papel na hawak niya kahit karamihan ay hindi man lang siya pinapansin. Trabaho pa rin naman po yan. Maswerte nga siya, may nagtiwala pa sa kanya. Hindi yun ang punto ko rito, Soledad. Alam mong umalis siya sa trabaho nang dahil sa'yo at sa mga maling paratang mo. Sabi ko naman sa inyo na hindi ko akalaing mali ang hinala ko eh. Kung hindi dahil sa chismis mo, malamang hindi niya kailangang magsimula ulit ng ganito. Tsaka matagal ko nang kilala si Mayumi. Magalang siya at relihiyosa, kaya alam kong lahat ng ibinibintang mo sa kanya ay hindi totoo. Di sana hindi siya nagpatalo sa amo niya, kaso walang matinong katwiran si Mayumi eh. Hindi siya marunong magsalita para depensa ng sarili niya. Natulala ako at dahan-dahan na humarap sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ganun kababa ang tingin ni Soledad kay Mayumi. Kaya pala siya nang aabuso. Kaya niya iniisip na mang-api dahil alam niyang walang makakalaban sa kanya. Soledad, hanggang ngayon ba ay naghahanap ka pa rin ng paraan para palabasing may kasalanan si Mayumi? Hindi naman po sa ganon. Pero alam niyo, Aling Mildred, kapag naging mahina ka, aapihin ka. Kapag hindi ka naging maagap, ikaw ang sisiraan nila. Kaya wala naman sigurong masama sa ginawa ko. Kaya niyang patunayan na wala siyang kasalanan, pero mas pinili niyang lumayo. Kaya malamang maliban sa naibintang ko sa kanya may iba pa siyang kasalanan. Akala ko pa naman, itinuturing mo silang kaibigan
Pero hindi pala. Kakwentuhan ko lang sila Aling Mildred. Yun lang yun. Hindi ako papayag na ganyan lang ang sasabihin mo. Halika. Saan po tayo pupunta? Lalapitan natin si Mayumi. Ha? Para saan pa? Hihingi ka ng tawad sa kanya. Napangiwi si Soledad. Nakita kong ayaw niyang gawin ang sinasabi ko dahil pilit siyang umaalma pero mas malakas ang paghila ko sa kanya kaya nakatawid kaming dalawa. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Wala pa rin mangyayari dahil hindi ko aaminin kay Mayumi na ako ang naglaglag sa kanya. Kahit na, sinabi pa rin sa kanya ni Antonia ang mga kailangan niyang malaman. Hindi ka hihingi ng tawad para sa sarili mo. Kailangan mo itong gawin dahil may nasaktan kang tao. Napabuntong hininga si Soledad. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa akin, Miss Winnie. Lumapit kami kay Mayumi. Pagkakita niya sa amin, bahagya siyang umiti. Nang Mildred, ay kayo po pala? Kumusta ka na, iha? Ay, okay lang po ako ng Mildred. Kahit papaano po may nahanap na rin ako ulit na trabaho. Akalain mo yon? Dati kasambahay ka sa malaking bahay. Ngayon namimigay ka na lang ng flyers sa kalsada. Mahirap ba? Mukhang buong araw kang nakatayo rito ah. Tapos karamihan pa yata sa mga tao hindi ka pinapansin. Soledad, tumahimik ka nga. Sayang talaga. Kung hindi ka napaalis noon, baka nagpapalamig ka lang ngayon sa loob ng bahay ng amo mo. Soledad, yan ba ang dahilan kung bakit kita dinala rito? Ano po? Totoo naman ang sinasabi ko Kasi mataas ang pride ni Mayumi. Gusto pa niyang humingi ng tawad sa kanya ang mga amo niya. Tumahimik ka. Dinala kita rito para humingi ka ng tawad. Hindi para lalo mong alipustahin ang taong nasaktan mo. Pasag din na lang na siya nang. Ganyan po talaga kapag inggitera. Mas lalo akong nasaktan sa narinig ko. Napatingin ako kay Soledad. Hanggang ngayon, nagmamataas pa rin siya at hindi umaako sa mga kasalanan niya. At kung huhulaan ko ang mangyayari sa susunod, malamang si Mayumi pa rin ang ituturing niyang kawawa. Tuloy, hindi ko napigilang harapin si Soledad. Hanggang ngayon, wala ka pa rin nakikitang mali sa sarili mo ano? Akala mo, ikaw ang palaging tama. Aling Mildred, bakit ba kasi kailangan pa natin pansinin ang babaeng yan? Nangyari ng pagsubok sa buhay niya. Hindi na natin dapat na pinakikialaman pa yon. Tsaka kasalanan niya rin kung bakit siya napunta sa ganyang sitwasyon, no? Sa sandaling yon, pakiramdam ko, tuluyan nang naubos ang natitira ko pang pasensya para sa kanya. Wala na talaga, Miss Winnie. Hindi na ito kayang baguhin ng kahit na anong payo. Panahon na para ang kapalaran din ang magturo kay Soledad ng aral at paulit-ulit niyang tinatanggihan yon para matuto. Iniwan na namin si Mayumi matapos ang maikling kumustahan. Bago kami umuwi, niyaya ko muna si Soledad na kumain. Sa isang mumurahing karinderya lang kami nagtungo. Paborito ko ang ginataang gulay kaya yun ang inorder ko. Mukhang natakam din si Soledad sa itsura ng putahe kaya yun din ang inorder niya. Kanya-kanya naman kami ng bayad. Ayos din naman pala rito, no? Mura na, masarap ang mga pagkain nila. Kapag napapadpad ako rito noon, dito talaga ako madalas kumain. Sigurado kasing mabubusog ka sa bawat putaheng inihahain nila. Sulit ho talaga. Kaso lang sa sobrang sarap ng mga putahe nila, hindi kaya may hinahalo silang hindi naman talaga dapat kinakain ng tao? Alam nyo na, kagaya ng mga nababalitaan ko, may mga burger daw na karni ng tao ang palaman. Naku, tapos may mga siopaw naman na karni ng pusa ang ginagamit. Naku, kadiri ho yun ha. Ano ka ba naman, Soledad? Tigilan mo nga yung mga ganyang kwento. Lahat na lang, may nasasabi ka. Okay lang sana kung may matibay kang ebidensya puro sabi-sabi lang naman ang pinagbabatayan mo. Hindi ko naman gawa-gawa yan, Aling Mildred. Narinig ko lang talaga ang balitang yan. Totoo yun, no? Wala pang napapatunayan sa mga balitang yan. Kaya kung pwede lang, tumahimik ka na muna at kumain ka na lang para makauwi na rin tayo pagkatapos nito. Sinaway ko siya pero hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya habang sarap na sarap siyang sumusubo ng pagkain. Maya-maya, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Tahimik akong umusal ng mga salitang ako lang ang nakakaunawa, Miss Winnie. Hindi ko na po ipapaliwanag kung ano ang mga katagang yon dahil masyadong sensitibo at hindi rin magandang banggitin.
Isa lang ang alam ko, kapag binibigkas ko ang orasyong yon, hindi ito nabibigo. Hindi ko namalayan na ubos na pala ang pagkain ni Soledad. Aling Mildred, tapos na akong kumain. Oh, kayo naman, hindi pa halos kayo nakakakain ah. Ano ba nangyayari sa inyo? Wala naman. Sige, kakain na rin ako. Tumangulang si Soledad at panayang lingon sa paligid habang naghihintay sa akin. Hindi ko na inintindi kung ano ang nasa isip niya. Nang maramdaman ko ang malamig na ihip ng hangin na dumaan sa aming dalawa, alam kong nagsisimula na ang sumpang minsan ko lang binibigkas. Isang sumpang alam kong magdadala kay Soledad ng matinding pagdurusa. Pagka-uwi namin, nadatnan naming nakaupo si Rafi sa sala at nagbabasa ng dyaryo. Pagpasok pa lang namin, napangiti siya. Oh, mukhang nakapaglibot na kayo, Aling Mildred ah. Kamusta po ang lakad nyo? Mahaba-habang lakaran din ang ginawa namin, iho. Medyo nakapag-exercise na nga rin ako, kaya nabawasan ang pananakit ng tuhod ko. Kaso heto, medyo napagod kami. Mukhang napagod kayo. Napansin kong tahimik si Soledad. Hindi tulad ng dati na pag-uwi pa lang namin, kung ano-ano na ang kinukwento niya. Tahimik siyang umupo at uminom ng tubig. Napansin ko rin na paminsan-minsan hinahawakan niya ang kanyang labi. Saan naman pala kayo namasyal? Sa mall at sa mga tindahan sa sidewalk. Pero may isang tao kaming nakita habang namamasyal na hindi ko makakalimutan. Bakit po? Sino po ba yun, Aling Mildred? Nakita namin si Mayumi. Talaga? Kamusta naman po siya? Hayun, may trabaho na ulit siya. Hindi nga lang siya kasambahay. Namimigay na siya ng flyers sa tapat ng isang bagong bukas na kainan. Kawawa naman siya. Pero okay na rin po yun kaysa wala siyang mapagkakakitaan. Kaso hindi ko kaya ang ginagawa niya, iho. Maghapon siyang nakatayo roon. Hindi pa lahat ng dumaraan tinatanggap ang inaabot niyang flyers. Hindi nga niya deserve ang nangyari sa kanya. Ganon din nga ang sinabi ko sa sarili ko habang pinagmamasdan ko siya kanina. Natahimik kaming dalawa, Miss Winnie. Si Rafi kasi ang tipo ng amo na down to earth. Mahilig makisalamuha sa mga kasambahay at kayang unawain ang mga taong mas mababa pa sa kanya. Nasubaybayan ko ang paglaki niya dahil ang orihinal kong mga amo ay mga magulang niya. Kaya alam kong lahat ng sinabi niya tungkol kay Mayumi ay totoo. Maya-maya nagsalita muli si Rafi. Alam nyo, Aling Mildred, kung wala na talagang gustong tumanggap kay Mayumi bilang kasambahay dahil sa kumalat ng chismis, ako na lang po ang kukuha sa kanya. Sigurado ka ba? Oo naman. Kilala ko ang batang yun Masipag, magalang, at hindi ko narinig na sumagot sa amo niya. Yan din nga ang napansin ko. Hindi tama na habang buhay niyang dalhin ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Sigurado kung matutuwa siya kapag nalaman niyang may nagtitiwala pa rin sa kanya. Napansin namin na kami lang ni Rafi ang nag-uusap. Samantalang si Soledad, tahimik at napapangiwi. Napansin din pala siya ng amo namin. Aba, himala. Soledad, bakit parang wala kang komento ngayon? Kilala kita Ikaw ang laging may huling salita sa bawat usapan. Wala naman po. Pagod lang siguro ako sa kalalakad. Sigurado ka? Bakit sa bibig ka nakahawak ngayon? Dapat mga paang nananakit, hindi ba? Wala po ito, sir. Sa totoo lang, naninibago lang po ako sa mga pinuntahan namin kanina ni Aling Mildred. Ngayon ko lang napagtanto na ang tagal ko na po palang nanatili dito sa bahay. Sigurado ka ba? Oho, medyo. Pero parang makati po ang labi ko Siguro may nakain lang po akong hindi hiyang sa akin. Baka may allergy ka. Kung lumala yan, sabihin mo kagad sa akin, ha? Opo, sir. Hindi na siya muling nagsalita. Tahimik lamang siyang naupo habang paminsan-minsang hinihimas ang kanyang labi. Palihim ko siyang pinagmamasdan. Hindi ko alam kung simpleng allergy lang ba ito o umeepekto na ang ginawa ko sa kanya. Basta nakatuon kasi ang pansin ko sa pagbibigay ng leksyon sa tsismosa kong kasamahan na kasambahay. Kinaumagahan, hindi ko nakita sa kusina si Soledad. Kaya naman bago pa bumaba ang mga amo namin,
Pinuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Naabutan kong umuungol si Soledad at panayang iyak. Soledad, anong nangyayari sa'yo? Makati po ang bibig ko, Aling Mildred. Bakit? Ano naman ba ang nakain mo? Tanong ko sa kanya kahit na nagsisimula na akong kabahan. Umeepekto na nga ang ginawa ko. Walang kandila o pag-aalay ng dugo. Simpleng pagbigkas lang ng orasyon at heto na ang resulta. Wala po akong nakakain ngayong araw, pero ang bibig ko po, daig ko pa po ang sinisilaban. Tulungan niyo ako, Aling Mildred. Alamin naman natin kung anong nangyayari sa akin, no? Mangyak-ngiyak niyang pakiusap sa akin. Tumango ako pero wala akong ginawa para mapabuti ang kalagayan niya, Miss Winnie. Hinayaan ko siyang mamagapang lalo ang bibig niya hanggang sa tuluyan na nga itong lumala. Napapansin namin na hindi siya gaanong kumakain. Pati si Antonia, nagtanong na rin sa akin. Aling Mildred, anong nangyari sa kasama niyo? Bakit parang biglang bumait ha? Binati ko pero hindi man lang ako pinansin. Ay dako, hayaan mo na iha. Namamaga kasi ang bibig niya eh. Hindi makapagsalita ng maayos. Ganun ho ba? Nako, baka ito na ang katuparan ng mga hiling ko. Anong hiling, iha? Humiling po ako na sana karmahin si Soledad dahil sa pagiging tsismosa niya, na sana siya man ay maranasan ng ginagawa niya sa ibang tao. Eto na ho siguro yon, Aling Mildred, nagkatotoo na. Nakangising wika sa akin ni Antonia. Napailing na lang ako pero hindi ko maiwasang mapatingin kay Soledad. Napansin ko kasi siyang nakasilip sa may balkonahe at nakikita kami ni Antonia. Imbis na magalit, yumuko lang siya at tahimik na umalis. Kumalat din sa buong subdivision ang nangyari kay Soledad. Halos lahat ng tao panay ang tanong kung bakit lagi siyang may suot na face mask. Nahihiya siyang aminin na nagsusugat na ang bibig niya dahil natatakot siyang isipin ng mga tao na baka nakarma na siya kaya nagkaganon. Hanggang sa isang araw, hindi na niya magawang kumain. Iyak na lang siya ng iyak at hindi malaman kung paano patatahanin ang sarili. Maski si Rafi, panay nang tanong sa akin kung anong dapat gawin. Aling Mildred, ano kaya nangyayari kay Soledad? Maski si Mia hindi malaman kung ano ang idadiagnose sa kanya. Kasi normal naman daw ang lahat sa kanya eh. Ang sabi niya, matinding pangangati lang daw sa bibig. Hindi mo ba naiisip na baka totoong kinakarma na nga si Soledad dahil sa dami ng naagrabyado niya? Sa bagay, sa tingin niyo po ba kailangan na natin siyang ilapit sa albularyo? Ay, wag mo na munang isipin yon, iho. May sariling paraan si Soledad para mapagaling ang sarili niya. Wika ko na ikinatango naman ni Rafi. Nang mga sumunod na araw, kinausap ko ng masinsinan si Soledad. Tinanong ko siya kung anong nararamdaman niya at kung bakit nararanasan niya ang ganito. Nanginginig ang boses na sinabi niya sa akin na baka raw may kinalaman sa mga kasalanan niya sa mga tao ang dahilan ng pamamaga ng bibig niya. Paulit-ulit niya kasing napapanaginipan sina Mayumi at ang iba pa. Sinisisi niya ang sarili na baka nga karma niya na ito dahil maski ang dating mga kakwentuhan niya tinatraidor na rin siya ngayon. Ano na ngayon ang plano mo, Soledad? Hihingi po ako ng tawad kay Mayumi at sa lahat ng nasaktan ko, Aling Mildred. Mali ang ginawa ko pero malakas ang loob ko dahil akala ko hindi ako makakarma sa ginawa ko eh. Akala ko tama palagi ang mga sinasabi ko. Gusto kong magalit sa'yo pero alam kong hindi sermon ang kailangan mo ngayon. At sa totoo lang, tama naman na humingi ka ng tawad sa lahat ng mga taong nasaktan mo. Kasi mali yun eh. Pasensya na po kayo, Aling Mildred. Nabulag ako masyado dahil sa masamang ugali ko. Ayoko lang tanggapin noon na mali ako. Nakakaunawang tinapik ko ang balikat ni Soledad. Alam kong nagsisisi na siya sa mga ginawa niya. At dahil natuto siya sa mga kasalanan niya, sigurado ako na unti-unti nang gagaling ang karamdaman niya. Nagtakda kami ng araw na magkikita sina Mayumi at Soledad. Pati si Antonia sumama rin. Buong mapagkumbaba na humingi ng tawad si Soledad kay Mayumi at nangakong magbabago na. Naku, nakakatuwa ka naman. Sigurado ako magiging okay na rin ang lahat basta bati-bati na tayo. Pasensya na talaga kayo ha, Mayumi.
Sorry. Susday, okay ra uy. Mula noon nagkasundo na nga ang tatlo at naging matalik pang magkakaibigan. Kahit pinili kong tumigil na sa pagtatrabaho kina Rafi, patuloy pa rin sila sa pagdalaw sa akin. Nagkukwento pa rin ang mga nangyayari sa buhay nila pero iniwasan na nila ang pakikipagchismisan na alam kong minsan nang sumira sa mga buhay nila. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Lubos na gumagalang, Mildred. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Ngayon pa lang po humingi ako ng pasensya kasi hindi po ako Bisaya Hayaan niyo po pag-aaralan ko po ito. Siyempre hindi pa rin po makukumpleto ang ating upload kung walang shoutout sa masusugid nating listeners. Yun. Kaya naman po shoutout kina Lovely Purple, Kay Nonet Armado, kay Mary de la Cruz Fuentes, kay Brenda Barbecho, at kay Harold Molleda na nag-comment po sa palatawad na nanay upload. Ang sabi po niya, sobrang galing naman, ang sarap pakinggan. Believe po ako sa boses ninyong dalawa. Thank you po Sir Harold sa comment ninyo. Nakaka-flatter po talaga ito. Salamat din po sa lahat ng nakinig sa mga nauna naming upload at nagkomento rin po doon. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Konti na lang po, makaka 100 subscribers na po tayo. Tama. Siyempre sa tulong po ninyo yan. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!